Atin pong babasahin po sa ating mga sa katwa ng Levitico, kung gaano po kahalaga ang pagbibigay ng sampung bahagi. Atin pong babasahin po sa ating mga Leviticus chapter 27 verse 30 hanggang 38. Ang sabi po rito sa verse 30, at lahat na ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon. Magiging banal sa Panginoon. Sa 31 po, at kung ang sino man ay tutubos ng alinmang bahagi ng kanyang ikasampung bahagi, ay idadagdag niya roon ang ikalimang bahagi niyon. Ano po ibig sabihin ito mga naman? Kung ito po ay kukunin po natin. Kung ito po ay hindi po natin ibibigay. No? Ito po yung mga talata kung gaano po kahalaga ang ikasampung bahagi. Tuloy po tayo sa 32. At lahat ng ikasampung bahagi sa bakahan man o sa kawan, anuman madakalan sa tungkol ay magiging banal sa Panginoon ang ikasampung bahagi. Sa verse 32 po, aking pong babasahin sa English version po. Para po, dito po sa verse 32, sa wikang English, and concerning the tithe of the herd of the flock, even of whatsoever passeth or pass under the road, the tenth shall be holy. The tenth shall be holy unto the Lord. Amen. So, ang ikasampung bahagi po pala ng Panginoon ay ito po ay isang banal. Amen. Banal po ito sa harapan ng Diyos. Kaya, ang sabi po ng ating mga napinunod sa Malakay 3, ating pong babalikan ito. Kaya ang Panginoon po dito, nagpapasubok. Nagpapasubok po siya sa Malakay 3, ating pong babalikan ng mga salita ng Diyos. Sa Malakay 3, dito po, ang sabi po ng mga Panginoon, dalhin ninyo ang buong isang bahagi sa kamay upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at supurin ninyo ako sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga bungawat sa langit at iuhulog ko sa inyo ang isang pagpaparawal sa pagkakagay. Sa verse 11, at aking sasawain ang mga bunga, sasawain ang mga manakaman dahil sa inyo at hindi niya sisiranin ang mga bunga sa inyong lupa. Ni malalagasan ang bunga sa di kapanahunan ang iyong puno. Sa panahon ng iyong puno, ng ubas sa para, sabi ng Panginoon sa tulpo. At tatawagin tayo ng lahat ng bansa na mapalad sapagkat tayo'y magiging maligayang lupain, sabi ng Panginoon. Kanina mga minamahal sa aklat po ng mga Levitico na ating binasa. Ang sabi
sabi ko doon, ang ikasampung bahagi, ito po ay isang banal. Amen? Ngayon, ang Panginoon dito po sa katulungan kay Tite, nagpapasubok po ito sa verse 10, kung ating pong bibigyan po ng context nito, o passage, ang ibig sabihin po nito ay ang pagsunod. Amen? Subukin ninyo, sabi ng Panginoon. Ang ibig sabihin po na dito ay sumunod po tayo. Ngayon, pag sumunod tayo, sa verse 11, ang pangako po niya, ito po yung mga pangako niya na minamal sa verse 11. At iingatan niyo po ang ating mga source of income. Amen? Hindi niya ayan na may manira sa iyong trabaho, sa iyong mga businesses, amen? Sa iyong mga pinupukuhan mo, ano man yan. Kung ito'y matuloy sa harapan mo, ay hindi pa hintulutan ng Diyos na ito ay mawala sa iyo. Amen? Ito po ang mga pangako ng Diyos. Pag tayo ay sumunod sa Malakay 3:10. Amen? Pagsunod po ang ibig sabihin po dito. So pag tayo sumunod sa verse 11, ito po yung mga pangako ng Diyos. Amen? Hindi po niya hayaan masira anuman bagay na nasa atin. So sa verse 12, tayo po ay magiging mapalad sa pag-ibig ng mga tao. Amen? Sapagkat isa tayo, isa kayo, isa sila na gumagawa sa ipinag-uutos ng ating